Sige, magsiupo kayo. Before anything, I would like to greet sa lahat ng mga makapangyarihan na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sa pangunguna ni King Mark John Jason Lopez Lorenzo, Queen Everlasting Amarstolo, kay King Dino sa Niño Division, to our King David, King Abraham, King Hope, and King Solomon, and Queen Magdalene. And also to our Grandpa Robin Lee Sr., and also to our Grandmaster Robin Lee Jr. Sa 7 Magdong, Dr. Hughes Tobar, Captain Capol Jury, and General Adriano de la Concepcion, Dr. Richardson, Engineer Davidson, Dr. Gigi Daudenex, and Dr. Jeff Tomasines. Sa 5 Bungkales, sa mga ermitanyo-ermitanya, sa Bermuda Triangle, Ulting City, Ciudad Saaraw, Biringan City, sa 7 kontinente ng karagatan at 1 kontinente ng kalupaan, sa ating pinakamamahal na Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III, and sa ating pinakamamahal na Hari, King Mamay Abdurrahman, at sa ating Sharif Al-Qaiser Muhammad Panulino Abdurrahman, at kay Putri Fatima Hapsa Panulino Abdurrahman, at siyempre sa aking dakilang ama, pinakamamahal kong aking ama na walang iba, ang ating Ama Ali. Magaganap na talaga ang nakasaad sa Quran at sa Biblia. Ismael ay walang iba kundi si Ama Ali. Ibig sabihin sa pag-time na ito, sa Omega Time, ito na, nagaganap na ang kabanayan ni Ismael at kayon na tagasunod ni Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III and King Mamay Abdurrahman. Sa lahat ng mga makapangyarihan na nakikinig sa mga sulok ng daigdig at labas ng daigdig sa iba't ibang planeta at sa universe, from highest division to lowest division, sa lahat ng mga lolo, lola, sa pangunguna ni Lolo Agsadam, ni Lolo Aram, ni Lola Agdam, at ni Lolo Adradam. At higit sa lahat sa ating mga sultan. Hindi ko na isa-isahin ng mga pangalan ng ating mga sultan. Sultan sa Dumaguete, Sultan sa Visayas, Sultan sa Lanao, sa Panay, at sa lahat ng nandito. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyo pong lahat. Ngayon dito sa naganapin na coronation ng ating emperor at isasalin sa bagong katawan ng emperor na tumatayo na babae at walang iba kundi si Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Hindi na namin dinala dito yung silyo ng China na dragon kasi iniingatan namin yan. At hindi na rin namin dinala dito ang silyo ng kalangitan at silyo ng mundo at silyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng silyo ng World Bank. At hindi ko na rin dinala yung libro bago gawin ang mundo, bago gawin ang lahat ng bagay, nandyan na ang libro na yan. Kasi kailangan kong ingatan. At hindi ko na rin dinala dito ang libro ng ginagamit ng mga kawalanghiyaan, ng mga oligarch, ng Illuminati, ng mga kabal,
na ginagamit nila sa kasamaan na walang kapahintulutan sa dakilang mahikha. Ang libro na aking mismong libro at binawi yan ni Queen Everlasting Amorsolo at ni King Dino at ng Niña Division at ng Niña Division. Naibalik yung libro na yan. Na kung titingnan, bubuksan mo, talagang grabe ang bahid ng dugo. Nandyan lahat, ginagamit yung mahika, medium, pangkukulang, at dyan sa libro na yan, nakasaad kung paano ginapos ang reyna at paano din pinasakitan ng hari. Nandiyan kompleto sa libro na yan. Kaya lahat ng may kaalaman, ang masasabi ko lang ganito, I'm sorry my friend. Kasi pag gumamit pa kayo ng mga kaalaman na yan, titiyakin ko, malabutan kayo ng himay. Sa misyon ng inyong mahal na reyna, ang nag-utos mismo ay ang kalangitan. Ang mismong tinatawag na Creator of all Creator. Nung ginawa namin ang coronation ni Juicy Mulan, mayroon mga vlogger na nag-aha at nagsabing parang walang pagkakaiba daw kay Kibuloy. Ito lang ang babala ko sa inyong lahat. Kung wala kayong alam, manahimik kayo. Kasi hindi na kami nagbibiro. Lahat ng binigyan ng misyon at katungkulan ni Queen na hindi nyo ginawa ang inyong misyon, bagkus trinidor nyo ang reyna at hari. Sa pagtatrinidor nyo sa reyna at hari, ang kalangitan mismo ang kinalaban nyo. So, andyan naman na ang Rule 36. Hindi lang Rule 36 ang ipapataw namin, kundi Rule 39. Kasi wala nang alam ang lakas pang loob na magbibitiw ng mga salita na kahit sarili nila, hindi muna nila tiningnan kung dapat ba sila sa harapan ng buhay na Diyos na kung saan nandito siya sa Philippine Island. Because the Philippine Island, the chosen land. So sa ayaw at sa gusto ng lahat ng mga Pilipino-Pilipina, sasalain at wawalisin namin ang dapat walisin. Ilang katawang lupa na ang ginamit namin para kayo ilagay sa tamang daanan. Pero anong ginawa ng mga tao? Sobrang kalapastanganan. Dito magkakasubukan na tayo. Kasi lumabas yung kakambal ko. Lolo Aksadam at Lolo Adradam. Panahon namin ito. At gusto kong iparating sa inyong lahat, tapos na ang oras ng tao dito sa mundo na ito. At oras na ng mga makapangyarihan. Kaya hindi kayo ang masusunod.
How many century kayo namin pinagbigyan? Ilang dekada kaming nanahimik. Pero ngayon, hindi na kami papayag. Ilang beses kaming nagtuturo para sana hindi kayo masama sa pagwawalis. Kung the chosen land ng Philippine Island, ibig sabihin ang titira dito, the chosen people. Ngayon, tanungin nyo mga sarili nyo kung kayo ba ay mga chosen people. Kasi ang totoong chosen people, may disiplina sa sarili at marunong magpakabanal sa sarili at higit sa lahat, pagpakumbaba at tumutulong sa kanyang kapwa na walang hinihinging kapalit. Ngayon, the government caretaker, wala na kayong authority. 50 years ang inyong kontrata sa soberenya na tinatawag na 101. Ang soberenya law of the heaven. Ibig sabihin dapat 50 years nagbalik na kayo sa reyna at hari. Pero hindi. Humingi kayo ng another 5 years para ayusin nyo dapat yung ayusin. Natapos na lang yung 5 taon na dagdag, humingi na naman ng another 5 years. At nung natapos, ayaw nang bumaba. Kahit na nagbigay na ang Sultana de Hulo na no eleksyon, tuloy pa rin ang eleksyon. At ngayon na naman, eleksyon na naman. Ito lang ang masasabi ko. Pag itinuloy nyo ang eleksyon, lahat ng nag-file ng candidacy, ito lang masasabi ko, firing squad kayo lahat. Kasi hindi kayo nakikinig sa Sultana de Hulo. Ang Sultana de Hulo at ang hari na ito, ang nasa likodan lang naman, ang creator of all creator. Ngayon sabihin nyo, kung ano-anong pinagbibigay yung mga salita, bago kayo magsalita ng hindi tama, tingnan nyo muna ang mga sarili nyo. Kaya baka mamaya magpakilala na, wala kayong mukhang iyaharap. Isipin nyo yung mission na ito, yung holy asset na yan, hindi yan basta-basta. Ang holy asset from heaven. Pag-aari ng kalangitan ng grasya na yan, na inihanda yan sa mga taong karapat-dapat sa grasya na yan. Mga taong nagsakripisyo sa mahabang panahon, mga tao na nagpakabanal, at mga taong marunong magpakumbaba. Ngayon, ang daming inutusan at pinagkatiwalaan ng reyna at ng hari, aba, tumubo ang mga sungay. Akala nila hindi kami nakamasig. Tapos magsasabi, bawiin ko yung mga sinabi ko. Bakit babawiin yung sinabi ko? Sino ka na magdikta sa akin? Hiningi ng mahal na reyna ang address mo para bisitahin ka ng mahal na reyna dahil nasa Iloilo ang mahal na reyna. Asan ang opisina ng United Nations? More than 24 hours hindi mo binigay ang address mo, ang address ng United Nations sa Napal. After that, nagdrama-drama ka, na-hospital ka, nagpakabit ka ng mga aparato. Ngayon, hiningi uli ng mahal na reyna sa hospital, anong address, para bisitahin ka. Ngayon, sasabihin mo, nagliparan ng United Nations papunta ng USA, ng New York. Eh, hindi ka kakilala ng United Nations ng New York?
Tapos ngayon gagamit-gamit ka ng Biblia, pinagluluko mo ang mga tao. Kaya stop collection. Hindi pwede yung pipigayin mo yung mahal na rin na 10 million. Who are you? Kung ginawa mo sana ang misyon, mag-imprinta ka ng pera, ang inimprinta nyo, polymer, napiki ang polymer. Ang usapan, mukha ni Queen ang ilalagay. Tapos ngayon, mga hayop ang nakalagay sa polymer. Saan ang respeto nyo sa tao? Tapos kukulitin mo ang reyna sa 10 million. Suriso. Kung gawin kitang suriso, stop suriso. Ang sabi ko, huwag niyong hintayin na bumisita ako ng Iloilo at para harapin ko ang United Nations na sinasabi mo. Hindi, bumisita na nga kami ng Mahal na Reyna, nag-ikot na kami ng Mindanao at Visayas at Luzon. More than 1 year, PRN, wala kang nagawa. At ikaw din ang nilumpuga. More than 1 year, small leader lang, galing kay Apulacay. Wala kayong naiparating. Tapos ang 7 account na pinagkatiwala ng Reyna, 5 account lang ang binalik mo. Bawas-bawas pa. Saan ang 2 account? At ikaw, Mau, anong ginawa nyo sa account ni Queen? Lahat kayo, napasok kayo sa bitag. Napasok kayo lahat sa bitag. Sasabihin nyo, hindi kami totoo. Buhay na buhay si Ama Ali. Kayong mga nandyan sa Bangko Sentral, ang kakapal ng mukha yung babuhin ng Bangko Sentral, kayong mga nandyan sa Malacanang, di na kayo nahiyak, binaboy nyo ang Malacanang. Na-instead, isauli nyo sa tunay na tagapagmana, hindi nyo binigay, kaya gusto nyo pa rin linlangin ang sambayanang Pilipino. Ikaw, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang lakas ng loob mong gamitin ang Ferdinand Romualdez Marcos Jr., peke ka. Ang totoo mong pangalan, Demetrio Garcia Bundok. Pinagluluko mo ang buong sambayanan. Pinagluluko nyo ang buong mundo. Ikaw, Lisa Araneta, ang lakas ng loob mong gamitin ang Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Sabi niyo, piki, scammer. Ba't nyo ginagamit ang pangalan niya? Bakit nyo dinuduplicate siya? At bakit nyo rin dinuduplicate si King? Ikaw, Sara Duterte, Amy Marcos, ang lalakas ng loob nyong gamitin ang Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III na pangalan para sa ano? Sa pangsarili yung mga kagustuhan. Hindi na kayo naawa sa sambayanang Pilipino. Hindi na kayo naawa sa buong mundo. Wala kayong pakialam, magutom ang sambayanan, mamatay ang sambayanan. Kasi ang importante sa inyo, punuin ang inyong mga bulsa. Ayaw ko sana magsalita ng ganito. Pero nung ginawa namin yung coronation sa Diyos Simulan, kayong mga vlogger, ang lalakas ng loob nyo,
Sige, ngayon, subukan niyo ulit. Kaya magkaalaman tayo. Hindi niyo ako kilala pa. Sabihin ko sa inyo. Oo, matanda na ako. Pero kaya ko pang makipagdigma kung kinakailangan. Kayong lahat ng mga lapastangan na minaliit nyo ang reyna na itinakda ng kalangitan, papipiliin ko kayo. Digmaan sa kahanginan, digmaan sa karagatan, o digmaan sa katubigan, o digmaan sa kalupaan. Mamili kayo. Kasi sobra na. Di na ako natutuwa. Lahat ng volcano gising na. Lahat ng dragon gising na. Makinig kayong lahat ng mga makapangyarihan. All division, from highest division to lowest division. All Linya division. All Niño division. Casamoro division. Sagrado division. Dragonas division. Ara division. From highest division to lowest division. Prepare. This is Lolo Aksadam. Panahon na para magwalis. Gusto ko magkasalitain kasi yung grasya may lolo na nakatalaga dyan. Ang mag-iimprinta, mga lolo. Ngayon, ito ang order ko because this is my time. This is Raha Sulaiman Baginda Muhammad Ali Abdurrajak. Order. All elders, the United Nations, immediately report to Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III. All United Nations, report immediately to Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III. Na kayong magpanggap-panggap. Naawa na ako sa mga tao. Nagpinda ng mga pag-aari para matulungan si Queen sa misyon na to. Tapos makikita ko, ilo-ilo. Nandito ka lang sa Maynila. Naglululoko mo kami. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkataon bago tayo mag-coronation. Please welcome Lolo Aram. Thank you. Queen, I'm sorry. And Shu Raja, I'm sorry also. Hindi na ako papayag na apak-apakan kayo. Ito para maintindihan nyo na ang grasya prepare na, hindi yung mga claimants. Anong Marcos Will? Di nyo makilala si Marcos? Andito si Lolo Aram. Kami nagtago, ayaw sana namin lumantad, pero sobra na ang pang-aapak nyo sa reyna at hari, higit sa lahat sa aking ama. Binastos nyo ang aking ama Ali. Subukan nyo ngayon dahil lumitaw ako. Ibibigay ko kayo kay Lolo Aram para malaman nyo na ang new currency tapos na ang inimprinta. Kaya nga ang polymer na yan, peke, hindi yan inapruban ng Sultana de Jolo at ng hari. Kaya hindi kami papayag sa mga kalukuhan nila.
Ikaw, BBM, bumaba ka na dyan. Kayo lahat, Senado, Congress, wala kayong authority. Korte Suprema, wala kayong authority. Ombudsman, wala kayong authority. All agency of the government, no authority. All Philippine money, walang backup na gold ba na ginto, demonetize. Lahat ng kapirahan sa buong mundo, demonetize. All banks, all central banks sa iba't ibang bansa, shut down. Ang kailangan natin, absolute monarchy. No election. Ngayon, ibigay ko kayo kay Lolo Aram para maintindihan nyo na ang grasya nandyan na. Nasa lahat, mga minamahal ko mga kapatid, nais ko munang bumati sa ating nakamamahal na Divine Master, Supreme President and Founder, ang Philippine Benevolent Missionaries Association. Hindi ko na lang isa-isahin, tayong mga tao na may pagkasuway kasi tayo, iniintindi na lang tayo ng kataas-taasan, kaya hindi ko na lang sila isa-isahin. Baka may maligtan pa ako sa kanila lahat. At sa ating lahat dito ngayon, sa ating mga kasamahan, ang lalo sa ating newly crowned couples, King and Queen. Natawag na ba kayo mga kapatid? Ito. Ngunit tayong mabalik sa kunting panahon na nakakaraan. Nakaumpisa na tayo dapat. Pero hindi lang natin naintindihan. Bakit may labas noon ni Apo Lakay na alam ng karamihan, this is Marcos' wealth. No. Ang Marcos, iniwan lang sa atin ng mission. Letter M means medical. Letter A, assistance. Letter R, rural. Letter C, communities. Letter O, and other letter S, sectors. So, mean to say, may pagkatiwala lang sa kanya ito. Nailagak, siya mismo nga naglagak. Ano ang nilagay niya doon? This wealth is not for me, this wealth is not for the government, but this wealth intended to all Filipino people, especially the poor. Anong nilabas din na currency natin noon, mga kapatid? ABN, ang bagong lipunan. Pero ano ang pinakasimple na ibig sabihin? Na dapat mangunguna o mangungulo sa pag-implementa ang babae at ang lalaki. Yan ang kahulugan ng ABN. Sino kaya itong mga babae at lalaki nito? Sino mga babae at lalaki? Hindi pwedeng lalaki at lalaki, hindi pwedeng babae at babae. Maski ang lalaki at ang babae. Yan ang tunay na magbabago ng ating lipunan. Bago na po ba ang ating lipunan? Tulangin pa kunti ang ating bagong koronadong mga hari at reyna. Ang natin mapapatunayan na sila. Wala pang mundo, wala pang Biblia, pero ang Biblia, yan lahat nakasulat. Subalit ang isang libro
Sa isang ama, maawain sa kanyang dalawang anak. Hinati ang libro. Ang kalahati, binigay sa Kristiyan. Ang kalahati, binigay sa Islam. Ano yung libro na iniwan sa Kristiyan na yan ang nagpagulo-gulo sa karamihan? Which is the Bible. What is Bible? Bible is only a basic instrument before you live on earth. Yan ang Bible. Anong nakalagay sa kalahati? Nagpinago K-O-R-A-N lang yan. Bakit ginawa nilang Q? Kaya maraming kaisipan ngayon ang nagko-question kay yung K, pinalitin ng Q. Quran yan. Ano ibig sabihin ng Quran? King of recognized asset of the nation. Hahanapin pa natin kung sino yung king na yan. Nahanap na ba natin? Ngayon, ang isang libro na yan, babaguhin na natin, itiklop na natin kasi noon, propesya yan. Ngayon, naganap na, kaya history na lang yan. Na yan ang ating magiging basihan. Napatayo natin ang Malacanang. Ano ba yung Malacanang natin? Malacanang White House or Malacanang Palace? Palace. May umupo na ba dyan ng hari? Naghari-harian lang. Ano sabi nito? Kanta ni Freddy Aguilar. Now let's go to the land of promise. Galang ng Luzon ba sinabi? Galang ng Mindanao. Somewhere in Mindanao. Kaya marami rin nagbabalak doon na makipaghari-harian din. Pero hindi na natin mabubura. May tagapagmana. Pero bago naman sila magpamana, pipiliin na Pino. Mag-Christian ba Pilipino? Yes. Ang mga kapatid natin dito sa hindi pa Pilipino? Pilipino na. Sinisikap natin mahal na rin na pagkakasayin. Ilang Disyembre na, mula nung nawala ang ating Panginoong Diyos Jesus Cristo, ilang Disyembre na, kanta tayo ng kanta ng the first Noel, the President did say or the angels did say? The angels did say. Yan ang taga-trumpeta ng Panginoon. The real essence of the first Noel na hindi pa nang nagaganap at gaganapin pa lang natin. No election. Yan ang Noel. Ito pa lang yung kauna-unahan. Nasabi pa lang ng ating Divino Maestro noon, the time comes. Na pag ikaw na umikot sa lahat ng mga organisadong mga chapter, meron man membro, o wala na madatnan mo, tayo mo pa rin ang ating bandila. Nangyari na, mga kapatid. At ngayon, sumigaw ng ating lolo kanina, absolute monarchy. Sino ba yan? Ano ang uupo dyan, Presidente mo? King and Queen. Hari. Ang ating kanununuan, sila'y nagpakamatay dahil sa pagmamahal sa atin para tayo'y mabuhay at may kabubuhay. Ang kanilang kinamatay para tayo mabuhay. Ang kanilang pagkatalo para tayo yung ipinanalo.
na ayon pa sa ating Divino Maestro, the biggest phenomena that shall happen in this whole world shall be start and begin in our nation, the Philippine Island. At yan, magkaroon lang ng konting kaguluhan. Kasi itong mga ayaw na nilang bumaba. Ginawa nilang paraan, na-embargo na lang ang katawan ng ating Divino Maestro. Kasi una niyang minahal ang mga Kristiyano. Anong ginawa sa kanya? Ipinako. Iniwan niya yung kalahating libro. Pumunta naman kita sa kalahati para walang silusan kasi parehas na anak niya yan. Nandito ngayon sa sakuran. Huwag natin gamitin ang ating mata para hindi tayo magkamali. Gamitin lang natin ang ating mga puso para makita natin kung sino siya ngayon. Kaya nagkakaisa namin itong mga kasamahan na nasa likuran ng hari at reyna. Panahon na rin para tayo magkakaisa. Hindi lahat, kasi nasusulat sa Quran, nasusulat sa Bible. It's on the remnant. Hindi lahat. Katulad ng pagtatanim ng isang lupain. Nakaani ka ng marami. Maganda yung ani mo. Lahat ba yung ibibinhi mo? Magtira ka lang. At magpapasalamat tayo. Kay panahon na, nilulugaw na tayo. Nilulugaw na tayo. At hindi gagamit ng santo. Kundi ang kanyang kamay ng kanyang gagamit. Sa paglugaw, gaganyan mo. Hindi niya gaganyan. Kakapit tayo. Baka pag ginanya, isa tayo sa tumansik. Nandito na tayo sa kanya-kanyang kaligtasan. Kaya sa ating pag-iikot, una natin inikot, mag-umpisa 42 signatories hanggang napunta sa 54 signatories throughout the world. Kaya nilagay sa ng mga Roma, yung butil ng kanilang rosaryo, 54 yan. Yun ang bilang ng nasyon na napautahan natin. Walang utang ang Pilipinas, administrasyon lang ang may mga utang. Na yung mukha na naandun sa World Bank, makikita nyo kung sino yun naandun. Pero pag babaliktad ako siguro, makikita ko. Pero kayo nakikita nyo. Walang ibang mukha doon. Na yun ang kinatatakutan doon. Kaya wala tayong may lilihim sa kanya. Kaya sa nagkanya-kanyang division noon at yung lahat mga pinili ay ginampanan ng bawat isa sa amin. Ito lang maano ko sa inyo. Kung naano ninyo sa mga encyclopedia na the highest monetary currency throughout the world, ang lowest sa natin ay isang bilang natin. Ito na ang panahon. Ang 100 pesos natin magiging $350 US dollars naman. Yan ang tinatawag natin quintal dollar. Pero pansamantala, mukha muna ni Lolo, ni Amang Dr. Jose Rizal na nandun. Kasi ito, huwag tayo mainit na bakit siya, hindi sila. Upon starting, kung nalila tayo ng buong daigdig na almost 2,000 years,
kung meron pang, starting naman to, kung meron pang isang pamilyang Pilipino na mahirap, konti lang yung apat maging katulong ng mga puti, at wala pa silang sinabi na hindi nagaganap. At yung kinkan na yan, 1, 2, 3, 4, 5, bali 5 counts yan. Ito, panahon na imprenta na po. Kita ko na kayo Lolo kagabi, Lolo, ito lang naman yung first glance natin. Hanggang ganyan, kulang yung 2 building yan. First glance is 800 plus 10 di pang zero. Na-imprenta na po. Medyo mahina ako sa mathematics tinito ko na lang. Kaya sa atin, huwag tayong masyadong unang-unang kalimutan natin ang lahat. Huwag lang ang katas-tasan. Uunahin natin siya. Everything we do, we have to connect to the Lord. At marami pa akong dapat sabihin, pero hindi tayo mauubusan. Basta upon starting ito, up to billion years tayo, natitingalain. Si Amalek, baby pa yan kung ikukumpara natin yung pangako ng Panginoon sa atin na billion years. Aabot tayo yan. Huwag lang natin abusuhin ang ating sarili. Tayo mismo ang nakakakita sa ating sarili. Tayo nakakaalam kung ano yung hindi dapat sa ating sarili. At hindi tayo mauubusan, mga kapatid ko. Muling ibabalik ko ang mikropono sa ating lolo. Hanggang dito na lang ulit. So yan yun, narinig nyo na. Ngayon, tanungin ko kayo, nagkamali kayo sa pagsunod kay King? Nagkamali ba kayo sa pagsunod kay King? Oh, malas yung wala na dito. Aanhin natin ng marami kung puro sungayan naman. Di ba yung 10 na lang basta sumunod sa batas ni Allah at batas ng may likha sa atin? Yes! Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay walang paruroonan. Tama! Ba? Oh, ang ating mahal na Reyna, alam niyo, sabi niya sa akin, Lolo, pakisabi naman kay Lolo Ara, worry ang akong pinalanggang Reyna kasi marami daw siyang utang. What? Marami kang utang? Ang inutang mo, barya lang? Ha? Barya lang yung tao. Nang inutang ng mahal na Reyna, kaya kayong mga nautangan, mahihiya naman kayo maningil sa Reyna. Ang inutang niya, yes, totoo, nangutang siya para dito sa misyon, hindi niya ginamit sa pansarili niya. Ha? Hintayin nyo. Pag yan balik yung utang sa inyo, baka mahiya kayong tumanggap. Bakit? Itong misyon ng ating mahal na Reyna at ng ating mahal na hari at ng ating Ama Ale at ng ating Lolo Adradam at ni Lolo Aram, hindi ko na lang banggitin itong sasalita kaya malakas ang boses niya.
hindi nyo mababayaran. Kasi itong mission na to, ginagawa namin ito hindi para sa amin, kundi ito para sa inyo. Para ito sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, at saka sa new generation. Kaya kung ako, doon sa mga binigyan ng katungkulan ng reyna, hanggat may panahon pa, humingi kayo talaga ng tawad. Kasi pag hindi, ang kalaban nyo, hindi nyo nakikita. The great punishment of God this world, nangyayari na. Unang-una, bakit kayo gagawa ng kalokohan? Kaibigan nyo ba ang hari ng hangin at reyna ng hangin? Kaibigan nyo ba? Sagot kayo. Walang makasagot sa inyo kasi hindi nyo kilala ang hari ng kahanginan at reyna ng kahanginan. So wala kayong karapatan na magpasaway dito sa mundo. Pangalawa, anong kuli kayo? Kaibigan nyo ba ang hari ng kamatayan at reyna ng kamatayan? Hindi pala. So, hindi kayo pwede magpasaway. Ha? Sariling katawang lupa nyo ay hindi ninyo. Ni kahit sarili nyong tae, hindi pa rin sa inyo. Kaya wala kayong ipagmamayabang sa hari at reyna na yan may pinalaga ng kalangitan. Ang inyo lang magagawa, ang magdisiplina kayo sa sarili nyo, at ang magpakabanan kayo sa sarili nyo, at ang magpakumbaba kayo, at tumulong kayo doon sa mga tao na nangangailangan na walang hinihinging kapalit. Bakit? Ang Diyos palaging nakamasid, nakikinig. Ngayon, para hindi kayo maisahan itong mga matatamis ang dila, ano dapat nyo gamitin? Puso. Ang puso ang pinakasikretong templo sa Diyos na nasa katawan ng tao. Babae man yan o lalaki. Ngayon, before kayo gumawa ng hindi tama, tingnan nyo muna ang 10 daliri ng inyong paa. Ngayon, pag naubos yung tingnan yung 10 daliri ng inyong paa, anong ibig sabihin ng 10 daliri ng inyong paa? Yan ang batas dito sa kalupaan. The law of land. Ngayon, pag naubos nyo ng pagmasdan, bago kayo gumawa ng hindi tama, tingnan nyo rin ang 10 daliri ng inyong mga kamay. Kasi yan ang nagsisimbolo sa tinatawag na the 10 Commandments of God sa panahon ni Moises na isinulat sa tipan na bato. Ngayon, sasabihin nyo, hindi totoo si Gwen, hindi totoo si Ama Ali, kasi meron na silang Ama Ali. Ay, talaga naman ang gagaling nila Prince Joey, nila General Permen. Hoy, General Permen, magpanggap-panggap ka ba na hornido? Sabihin ko sa inyo totoo, ang nagpapatakbo talaga ng Pilipinas ay walang iba, kundi si Permen at si Renato Clemente, mga Judas. Ngayon, isa pa itong hinayupak. Di nyo ako masisi kung bakit, kasi awang-awa na ako sa inyo. Isipin nyo ilang taon nag-misyon ng reyna at hari. Pagplanuhan pa nilang patayin. Eh kung wala ang presensya ng kalangitan, nagtagumpay sana sila. Isipin nyo yan. Apo ko, anong ginawa nila doon sa Sabah, Malaysia? Tapos nung birthday na naman ang ating mahal na reyna, humiram ng sasakyan, bagong-bago. Ha? Ang galing nyo, Israeli. Si
Sige lang. Hindi maganda yung mga pinaggagawa niyo. Kinumpya niyo si Queen Helen doon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ha? 14 Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III ang idinuplicate dyan. Ngayon, nagplano ito sila Aba Hornido. Si Aba Hornido na totoo, matagal lang na mahinga. Yung nagpapanggap ngayong Aba Hornido, si General Permin Batumbakan, di na nahiya sa balat niya. Binaboy nila yung Central Bank ng Pilipinas, biro mo, ang nandoon, mga barn. Tapos ang Malacanang Palace, sus, mas lalo na, wala na. Kaya, itinatag ni Queen ulit yung tinatawag na Malacanang Palace. Ayan. Kung saan ginanap ang coronation ni Jussi Mulan, doon itatatag ang totoong Malacanang. Oh, kasi wala. Bakit pa tayo pupunta dyan sa Malacanang na yan? Ang dumi-dumi. Yung upuan doon, wala na. Pinakuha ko na kay Bibi. May upuan doon sa underground. Na yung upuan na yun, pag inupuan mo at hindi ka aprobado, sipain ka ng upuan na yun. Wala na yun doon. May nagpaka-imbak doon ng mga gold bar. Kinuha na, nakot na mga makapangyarihan kasi hindi sila karapat-dapat. Isipin niyo yan. Philippine National Police, AFP, DILG, NBI, CIDG, Korte Suprema, Ombudsman, plus Office of the Vice President, Office of the Senate, Office of the Congress, Office of the Governor, Office of the Mayor, all official of the government, inutil. Bakit ko sinabing inutil? The Presidente ng Pilipinas na si Demetrio Garcia gumagamit ng droga, hindi nila nahuli. Ikaw, Biyare, sabi mo, kontrolado mo ang 37 General Active. Bakit hindi nyo inuli si Bongbong Marcos? Di kayo nahiya. Kinonsinti nyo yung adik. O ngayon, kaya nga wala ng authority, kaya nga ang order ni Queen, United Nations take over the Philippine Island government. Kaya nga order, all elders, the United Nations, report immediately to Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III and the NATO Chief Commander, King Mamay Abdurrahman. Lahat ng ukbong sandatahan ng bawat bansa sa ibang bansa, report immediately to King Mamay Abdurrahman. All United Nations immediately report to Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Ang nag-order mismo, the owner. Kaya yung opiyari mo, kung sabihin ikaw ang owner, sipahin kita. Pinaglululoko mo kami. Kayong lahat ng mga sultan na nandito, wala nang nagbibigay sa kanila. Except kung si Gwen ang magsalita at saka si King Mamay. Yan, suportahan nyo. Kaya ang nasa likuran, ang kalangitan. Hindi na tayo papayag ng gano'n. Andyan na ang grasya.
kailangan lang natin ito ngayon tuldukan lahat. Kung gusto nyo umunlad ang Philippine Island at ang buong mundo, ang tanging paraan lang talaga, absolute monarchy and no election. Lang. Kaya yung mga taga-vlogger nila, umayos kayo lahat. Banat kayo ng banat ni sarili nyo, hindi kayo dapat sa harapan ng Diyos. Ha? So ngayon, kasi gusto ko talagang magwala na kasi sobra na. Mahalin ko, ilang beses sila pinatayan? 4 na beses. Kaya lang, may sa pusa Pag ilibing, lumalabas hukay. Itong material na to, ilang beses yung pinatay din. Pero ito buhay, alive, si Raha Sulaiman Baginda Muhammad Ali Abdul Rajak. This is Raha Sulaiman Urso. Bakit di kayo makinig? Itong hari natin, Raha Sulaiman Urso. At saka itong ating mahal na reyna, ito, si Raha Sulaiman. Ito, Raha Sulaiman, the Wonder Boy. Ang binabantayan yung Wonder Boy. Pero si Wonder Girl, hindi nyo nabantayan. Asan na yung Wonder Girl natin? Putre. Ay, umini. Ayun, si Putre, ang Wonder Girl. Tapos clip sila ng clip, di na sila nangyayang. Mga buhay kaming mga lolo. Bakit kami matakot? Kami ang may authority. Kami ang may-ari ng soberenya. Kami ang may-ari ng mundo. Kami ang may-ari din ng Philippine Island. Kaya lahat ng pwersa ng EFP na matino, support to King Mamay Abdul Rajak and Queen Helen Abdul Rajak Elizabeth III. Dahil yan ang command. Kayong mga hindi naniniwala sa Diyos, ito lang sisiguruhin ko, tanggalan ko kayo ng hininga. Kasi mga napastangan kayo. Pinagkakatiwalaan kayo ng reyna. Ibig sabihin, kung pinagkatiwalaan kayo ng reyna, pinagkatiwalaan din kayo ng kalangitan. Pero ang ginawa nyo, hindi yung ginawa ang misyon nyo. Pasikreto kayo. Meron mo yan. Hindi na lang kita bigkasin. Kaya kanina pa ako nag-iinit sa'yo talaga. Ikaw ang nag-approve ng polymer. Ikaw din ang nag-approve ng eleksyon. Kaya umayos ka na. Ngayon, para hindi na ito pigilan. So, diretso tayo. I-declare natin ang pagkorona sa emperor ng Philippine Island. Kasi yung emperor doon sa China, dito na. So, kukoronahan natin siya. At except ito, may mangyayari pang coronation na susunod. Yun ang last. Ha? So, umpisahan natin, koronahan. Sorry sa mga MC, kasi diretsuhan na ako. Una, ibigay ang sapatos ni Jose Moon. Palitan ang kanyang pangsapit. Taon iba ba? Pwede after, okay ka na? Ang buong pwede ang sarili na, pwede ka ang sapatos na yan, ilang libong daang taon na yan, ipinalabas ng kalangitan para isuot sa tunay na reyna na itinakda ng kalangitan at kayo, mapalad kayo kasi harapan nyo mismo makita nyo. Reyna ng mga maralita na inapak-apakan sa mahabang panahon. At ilagay din ang kapa. Yan.
Susutan natin siya ng corona. Bilang emperor. So, Nasaan yung pen? Ang panguruna sa ating mahal na Henry. Queen Helen Abdurrahman, Queen Maria Helen Jusimulan Elizabeth III. The crowning of the granddaughter of the Emperor Liu Shua. Dahil lalaki naman, babae naman si Queen, ang tawag sa kanya, Emperatrice. Pag lalaki, Emperor. Palakpak! Okay. Upo kayo. Mapagsalitain natin ang ating mahal na reyna. Ibigay natin ang microphone sa ating mahal na reyna. Magandang hapon po sa inyong lahat. Talagang hindi ko makontain ang nararamdaman ko. Una-una, ang hapdi ng mga nangyayari. Lolo Aksadang, alam ko na masakit na para sa inyo. Kung naririnig man ng mga taong pinagbilinan, sana maintindihan ninyo. Hindi ko kagustuhan na magagalit ang mga lolo. Bagkus, grabe ang pagdepensa ko sa inyo. Wala kayong narinig sa akin. Kahit marami akong pruweba, ebidensya. Inaantay ko kayo bumalik. Ayusin ang dapat ayusin. Hindi kayo ang magbibigay nito or hindi kayo ang mag-recognize sa akin. Lumalabas pusa sa bulkan. Mismo ang kasuotan. Mismo ang mga damit. Actually, hindi dito ibibigay ang pinakamabigat na corona. Dahil marami na akong corona, trono, sceptro, na nakuha. Hindi ako maging ganito kung wala akong corona na nakuha since 2010. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lahat yan every year. Dahil nananalo ako, nagtatrabaho ako, sa amin sa kalangitan, pustahan ng corona. Marami akong corona dahil nananalo ako. Yan ang hindi niyo alam. Nandiyan dyan lahat yan. Kaya ang hiling ko lang sa inyo, huwag nyo na akong saktan. Dahil the more na ako sinasaktan ninyo, mas nananalo ako. Matatalo ko kayo. Dahil, unang-una, meron akong mga mata na hindi ninyo kayang saraduhin.
Alam niyo ba ang ginawa ko? Ratratin ako sa Mindanao, sa Ligwasan. Sino ang nag-utos? Mabuti nakatulog yung mga inutusang militar. Hindi nila na-execute ang paglusog. Lahat ng checkpoint, ako ang hinahanap. Rinig na rinig ko sa radyo, huwag niyong palusutin. Take at all cost. Ibig sabihin, patayin. Pero, dahil kasama ko ang Lolo Aksadam, nakakalusot ako. Nakakatawid ako sa mga mahiwagang tulay. Iyan mismo ang tandaan ninyo. Bakit doon pa ako sa kabilang dulo? Bakit ilang oras lang nasa kabila na ako? Mismo ang barko. 15 knots lang yan, 19 knots maximum. Pero sa akin, monitored namin ni Sultan Roel, nasa 45 knots. Dahil yung mga dolphins mismo ang nagtutula sa barko. Kaya niyo ba yung aming sasakyan na maliit, lumilipad, nasa Kanlaon, paikot yan. Paikot kami sa mga bulkan. Dahil kailangan kong tubusin ang lahat ng pinatago. Hindi ko makukuha ang corona nito kapag hindi ko inayos sa isang bagay. Ngayon, tulungan niyo ako. Kung nami-mention ang pangalan ninyo, dahil hirap din sila, kahit anong tago ko, kahit anong sikreto ko, kahit anong paggawa ko ng mga justification, inahuhuli pa rin kayo. Kaya hindi ko kayo madidepensahan pagdating na sa mga kalangitan. Dahil mas alam nila. Kaso lang hindi naman kayo naniniwala sa kanila eh. Kaya hindi tayo magkakatugma dahil wala kayong paniwala sa paniniwala ko kung paano ko malusutan lahat ng problema sa buong mundo. Wala kayong ginawa kundi patayan, inggitan, lahat ito. Alam niyo ba, pagod rin ako. Minsan, asin, tubig, para lang makaroon ng pera sa misyon. Minsan, gusto nang magpakamatay si Raja dahil mas inuuna ko ang misyon kaysa sa pangangailangan namin. Alam niyo po yun? Naninirahan ako sa ibang bayan. Pero anong nangyayari? Kaya nga masakit sa akin. Ilagay niyo kaya ako sa kalagayan ninyo. Lahat ng mundo nakikinig. Pinagtatawanan ako ni Yuyurakan, pero kaya ba nila lampasan ang achievement ko? Mismo mga ilang Hollywood articles, sinasabi niyo wala yan? Dahil wala kayong paniwala. Ngayon, marami na tayong achievement sa buong mundo. Ang hindi ninyo alam, ang pagtanggol ni Lolo Aksadam, salamat Lolo. Salamat. Dahil alam ko, nasasaktan ko rin sila dahil akala nila hindi ko sila pinagtatanggol sa iyo. Buhay ko ang kapalit dito. Ngayon kung pabayaan ko pa ito, paano na ang sunod? Pero ako'y nagpapasalamat dahil minaliit nila yung kakayahan ko.
Ang akala nila, wala akong dokumento. Ang dokumento ko kayang hugutin. Kung saan man yan nakatago. Kinukuha lang namin yan. Yan ang pagkakaiba ng mga taong nagkiklaim. Hindi kami kailanman nagkiklaim. Kaya, PRN, kung nakikinig ka, puso sa puso. Kuya Rene, General Permin, Joey, Augusto Suarez, lahat kayo, wala kayong narinig sa akin. Kung tutuusin, alam niyo ang katotohanan. Pinagtatanggol ko kayo lahat to the point na minsan ako na ang nasasaktan. Dahil sa pagtanggol ko sa inyo, nadidelay ako. Pero sa ngayon, pinasasalamatan ko si Lolo Aram lumantad. Dahil yan ang masakit na katotohanan para sa kanila dahil control ng royal family ng Lupaso ang pera ng buong mundo. Ngayon sabihin nila, wala akong dokumento, wala akong account. Paano yung account na hindi nakikita? Thank you. Paano yung mga account? Nag-0-0 lamang. Yan pagkaari ng Omega Alpha. Na kung hindi nila ako kilala, salamat. Kilalanin nila ang nasa likod ko. Dahil ang world beneficiary talaga, si Raja Muhammad Qamar Mamay Hassan Abdurrahman. Dahil sa code ng Quran, yun ang pinag-uusapan natin kanina kay Lolo Aram. Kaya ngayon, sa Islamic, Dato Don, lahat kayo, nandito kayo ngayon. Sultan Jerry, Sultana Madeline, Princess Lorena, Sultan Bo, Sultan Dumaguete, lahat ng nakikinig, Sultanate ng Stock Sergeant, Sultan Poca, Sultan Ahmad, kaya dinala kita kahit hahatiin na yung barko. Grabe. Kung alam nyo lang, nakatayo ako ng sobrang hapdi. Dahil ang koronang ito, hindi basta-basta. Marami na akong corona, pero ito sa araw na ito, ang corona ng Lolo Lee, talagang mas mabigat. Mas pabibigat pa sa mga sunod na araw dahil tinatapos ng mga lolo ang kailangan para matutukan na lahat. Maraming salamat po at naway maintindihan niyo ako. Ibigay ko kayo sa mahal na namin. Anong sinasabi niya ang dalawang lolo natin, si Lolo Sada at saka si Lolo Aram? Totoo po yan. Dahil dito, noong nag-celebrate kami ng second birthday ko, 62nd birthday ko in Kuala Lumpur, Karanting, inutusan na si Queen ang Secretariat ng Pilipinas ng Mapilido, ayan si Dato Koga, at saka Secretariat ng Putrajaya, Kuala Lumpur, si Dr. T, at Secretariat ng Sabah, si Rini. Mag-coordinate sila sa 62 birthday ko. Kasi ang ino-open ko doon, ang ibubuksan ko doon, is in this chartered company, 1962. 1962, Bengal Public Consultation, India Record. 10 April 1882, Commonwealth Relation London. Yan ang ginawa ni Queen Elizabeth II at Sir Ferdinand Marcos, Committee 300.
Ang cavity 300 na yan, imagine, 300 ang zero. 300 ang zero. Ginawa yan 2 account. 1 account, AAA, ginamit ng walang iya Malaysian government. Caretaker. Ang the other 1 account, 777, Philippine. Isang account na. Kasi sa alphabet, ang A7. Sabi, 3 alphabet ng Chinese character. A7, ang U at saka O na ang E, Y, I, number 5. Chinese character. Yan ang tinatawag Alpha Omega. Alpha Omega cavity 300. Doon tayo sa physical. Ang physical currency, first physical currency, si Ama Ali, 1,000 ringgit. Ang lolo ko 500 ringgit. Established yan in 16th century, 19th century. 189 trillion ringgit Malaysian dollar. Physical. Established in HSBC Hong Kong. Established in DBS Singapore. Noong si Ferdinand Marcos naging president in 1965. Pag 1967, gumawa siya ng G7. Ang G7 na yan ang Philippine Island. Philippine Island. Nag-loan siya doon sa DBS Singapore, 167 trillion Malaysian ringgit dollar. Dinala po yan dito, Deposited and Development Bank of the Philippines. Gumawa siya ng 4 na bangko. Before siya mag-print ng ABL, ang bagong lipunan. Paggawa niya ang first establishment ng bangko, yan ang PCI Bank, Philippine Coconut Industrial Bank. Ngayon, birth to BDO. Pangalawa, masagana 99 nga na Land Bank. Pangatlo, Bangko Pilipino. Pangapat, Amana Bank. Naiwan na lang ang Amana Bank. Wala na ang Bangko Pilipino. Wala na ang PCI Bank. Dalawa na lang Land Bank at saka Amana Bank. Ayan ang ginawa printing ABL ang una-una 2 piso of his Dr. Sirizal. Kasi si Cory ang nagpinta ng backup. Alam mo ang remaining balance ng gold. Ang gold ng Sultan of Sudimanog Ramseka 3 crown and 3 liter. 617,500 metric ton of gold. 12.5 kg. Yan ang pinalaki ni President Ferdinand Marcos through the authority of Ama Ali. Ama Ali. Sa Malacanang yan si Ama Ali. Yan siya si Johan Cantao. 57 country yan. Physical gold in diamond. Since siya Senate President in 1957, kasi siya ang pinagbigyan ng authority. Alam mo, dito, ito pera. Pera ng taong bayan. Pera ng Pilipinas. Hindi sa Malaysia, hindi sa Brunei, hindi sa Singapore, hindi sa London, kundi Pilipinas. Ito yung sekreto ng MA63. 2017 binigay po ito 3 pieces ng dokumento ng MA63. Ngayon ang nagbigay Deputy Chief Minister, Dr. Jim Tinga. Ito ang sikreto dito. Kinuha ko lang yung print summary, ang importante. Nakasulat ito. Sinulat ko na lang. Hindi ko na memorize pa sa ito. MA63, Malaysian Agreement 1963, signed 9 July 1963. Annex, ito, Annex A, Annex B, Annex C, Annex D. Ang Annex A, Malaysian Bill. Dito tayo sa Annex B, Sabah Constitution. Annex C, Sarawak Constitution. Annex D, Singapore Constitution. Dito na gawa ang political drama ang laro. Ang laro ng Annex C, Singapore, ay nagkaroon tayo ng Bandung Treaty initiated by
Senate President Ferdinand Israel Marcos, when he is the Senate President, nagkaroon yan ang away ng Bandung. The chairman is Maranao. The first chairman of Revolutionary is Maranao, where the head of Bandung is Rasidlo Pangkong Indonesia. Nagkaroon yan ng Mawis at saka Japida. Hindi yan natuloy. Yan ang pag-pull out ng Singapore because doon. Kinontinue yan ng MNLF by Dato' Mustafa Harun from 1968 to 78. Yan ang MNLF, laro ni Misuari. Dahil ito laro. Kung walang lahat na nakapredict kay Dr. Silson, prediction yan lang. World War First prediction din. There's a treaty ng 300 years treaty of speed. Gusto natin physically nilabas natin. Kasi ito, treaty ng agreement ang pag-usapan. Kasi ang the last treaty of Paris is June 7, 1925. Yan ang pinanganak ng tatay ko, Abdul Ghaffar. Pinanganak, naggawa siya ng G5. Ang code yan Buckingham. Ang Buckingham yan hindi palace. That is not palace. 5 country, Lupasog government, General Pinamsikan, England, government, Germany, France, and Italy. Ang code Buckingham. Ang Buckingham, hindi palasyo. Boni Utara, Crown King, Hussein Ali, my name, Muhammad Gamal Mamayasan Abdurrahman. Yan ang kingdom, Lupaso, iniram lang ng England. Hindi sila Commonwealth country. Hindi sila pwede tinatawag Commonwealth country, Commonwealth government, kasi ang may-ari Lupaso. Lupaso ang may-ari. Juan Ferdinand Israel Marcos ng G7. Ang G7 na yan, Signed by the 7 country, yan ang Philippine Island. 1967, G7. Kasi ang Philippine, name of person, any country name. Dahil gumawa si Mang Doktor ng isang book, yung written in Spain, Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Yan ang secret ng nawala ang kingdom dahil diyan sa Noli Me Tangere and El Filibusterismo, kumalat, binigay niya sa mga kaibigan niya, napunta kay King Philip of Spain. Pag read ni King Philip of Spain, sabi niya kay Ferdinand Magellan, you have to arrest alive Dr. Rizal. Bring to me. Na-arrest siya sa Hong Kong. Kasama ni Josephine Bracken. Pagdating dito sa Manila, kinulong ni Rizal at si Josephine Bracken, nirigalo ni Magellan kay King Philip. The first name of Philip and the last name of Josephine combined, that is Philippine. That is name of person. Kaya nga dahil ang Noli Me Tangere, El Filibusterismo nakatakda. Touch me not, forget me not, forget me never, forget me sometimes, but not forever. Hindi mawawala ang Pilipinas kumahal. Hindi mawawala sa mother country yan. Yan ang Philippine Island. Dahil yan ang source niya, Solari Island, Suluran registered in September 22, 1951 in the Bureau of Land. Renamed by Ferdinand Israel Marcos in 1974, Philippine Island. Kaya dito tayo magmula. Philippine Island, pinakamarami. Tagalog promise. Tagumpay na tayo. Ngayon, I congratulate the second term of Donald Trump. Noong first term niya, gumawa siya ng 3 big project in Sulu. One in Bordato, Sovereign Bank. Yung sinasabi ni Lolo. Quintal. Pangalawa, International Airport sa loob. Pangatlo, Seaport in Sulu. Yung bangko, Sovereign Bank natapos. Yung dalawa wala. Kasi kung yung natapos, all equipment, heavy equipment, na doon lahat. Umunlad na lang ang
Philippine Island. Kasi ang Philippine Island ay lupaso, the head of the dragon. Head of the dragon. Ulo ng dragon yan. Ang China buntot lang. 1974, how look like China? Tingnan nyo ang itsura ng China 1974. Parang sunurin. Dahil si Marcos at saka si Mao Zedong, si Lee Kuan Yew, si Chiang Kai-shek, Suharto Sukarno, first cousin, Chua Tai-li, first cousin yan. First cousin. Yan tinulungan niya sa LOI in 1974, sa August 20, 1974. 35,000 metric ton of gold and 6,000 of them. Tapos sa China. Ngayon, ang China how look like pira ng Philippine Island. Lolo? Nandito na si Lolo sa atin. Wala na magawa si Jack Kinet. Ngayon siya si Mang Kinet na. Lahat ng authority binigay na kay Kuy. Hingi-hingi pira. Binibigyan. Ngayon, huwag kayo babalik dito, magpatay kayo. Nandito ilang araw na kami ni Kuy. 1st November until now. 1st November until now. Kasi ang Malaysia, hindi sila binigyan country. They are not getting a country name. Trust lang sila. Kasi ako apo. Now, since they are not a country, they become country. I am the Prime Minister of Malaysia. Ako na. Kasi tapos na ang apelido. Si Queen, ang Queen ng Philippine Island. The President of Philippine Island now. By 2025. Tapos na. Dahil mag-print na tayo. Nandito na si Lolo. Maraming salamat sa lahat. Okay. So, masaya, no? Bakit na naman nag-iba mukha ng ako? Ano, tapos na yun eh. Sige, para mas maganda, tawagin ko si Lolo Adradam. Bago po ang lahat, gusto ko munang batiin ang aking mga kasamahan sa General World Spiritual Division, New World Spiritual Division at sa mga sulok ng daigdig sa lahat ng mga makapangyarihan. Ang tanong ko po sa inyong lahat, gusto nyo bang masaksihan ang coronation ni Mother Queen Elizabeth III? Kasi naririyan na po ang crown, naririyan ang damit. Ngayon, idideklara ko ang coronation sa January 9. Kung saan kinoronahan si Diyos simula, doon din kukoronahan bilang Queen Elizabeth III. Para maging ganap ng titulado na Elizabeth III. Balik ko ulit sa'yo. Ito, microphone. Umiiyak na nga ako ng gusto eh. Tapos, nagdagdagan na. Okay. Talagang, Lolo, kabalikat ko na talaga yata. Yan ano, no, yung pagdipa sa lahat ng nagkakamali. Pero hindi man nila tanggapin yan, Lolo. Ngayon, kaya nga mahal na hari, mula umaga hanggang gabi, SM, kung ikaw kaya, katulad niyan, mabuti na lang, matindi ang aking tinatawag na naturalesa. Pero, kaso lang, salamat! Dahil Elizabeth III ay talagang napatunayan na sa buong mundo. Mula sa Raja Sulaiman ng Ligwasan na nag-recognize sa akin si Inang Buhawi, si Ina Pindalidayan, ngayon, na-recognize ni Lolo Aksadam, Lolo Adradam, At ngayon, ang aking
aming napakasaya na anak, hindi po yan siya kasi iba yan yung nagda-drive na yun sa kanya. Kaya yan. Super active. Hindi yan si Putri. Kaya nag-ano yan, nag-i-enjoy, talagang nagja-jump sa kaligayahan dahil alam nila. Yung feeling ko ngayon, pasensya na kayo, lahat kayong mga claimants. Lahat kayong nagsasabi na kayo. Ang sa amin ay amin. Nilaban ko ang amin na kinuha ninyo. Pasensyahan tayo politiko dahil nagdeklara na ng monarchy, no election, at no printing of polymer, and wala na, demonetize na lahat dahil ang bagong lipunan matagal na yan nakaprinta. Yan ang hindi ninyo matanggap. Kung nakinig kayo kay Lolo Ara, at kung nakikinig kayo sa akin, na pinost ko na yan last year, that the monies to be used is ang bagong lipunan, ABL. Hindi yan polymer. Pasensyahan tayo kahit anong gawin ninyo. Ito ngayon. Pinaikot ko na. Talagang nakikisaya sila. Ano rin ikaw, Putri? Nakikisaya ikaw? Dahil lahat ngayon, ang United Nations, nagkaisa yan. Si Lolo Lee Lei Chun, Huzungwa, ang may-ari ng United Nations, ng World Bank, ng OIC, ng ICJ, lahat iyan mga major agencies, lahat iyan talagang binigyan ako ng full authority, 2019 pa. Hindi lang nila nire-recognize at ayaw nilang ilabas ang legalidad na kung saan 2010 pa may resolution na yan ang United Nations. So ngayon, tayo na ang dapat mag-stand up. Kailangan natin ilaban. Lumalaban ako, lalo na sa Islamic. Lalo na sa atin lahat. Talagang nagkakaroon ng, ano ito? Hello? Hello? Wireless? Hello? 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 Hello, ba't ang battery mo? Hello? Walang battery? Ayan. Okay. Kasi ayaw nilang umiiyak ko eh. Kaya pati microphone talagang naano nila yan. Okay? Ngayon, sabihin ko na sa inyo ang totoo. Dato, Robert, you come over. Marami kang mga from Pampanga. Along the way. He came all the way to be here. Kaya ngayon, nagpapasalamat ako. Siya, marami siyang sinalihan na grupo. Nagkanda, loko-loko ang finances nila nang dahil nagtiwala din. Pero ako, sinabi ko, kung sino man ang nagsuporta sa misyon at kaya ko naman ibabalik natin. Ngayon, kaya nga, pinaglalaruan talaga ako.
Pinaglalarawan ako ng mga hindi nakikita. Kaya dato, alam ko na nagmamasid sila sa inyo sa wall mo. Okay. Tingnan nila, napakasimple ito. Pero congratulations sa inyo na nagtulong dahil gusto lang naman ng Lolo Lee ay maayos. Hindi ako pinabayaan ng matanda. At kailanman hindi ako pinabayaan. Yun lang, kasi very, ang energy kasi ngayon, parang bumaba. Kaya lahat ito talagang, kahit anong gawin mo dyan, mamaya wala na yan. Masyado kasi silang excited. Ganyan yung power and authority nila. Talagang masaya sila. Kaya, mga hirapahis na yan. Ngayon, sabi ko sa inyo, pabayaan nyo na, anyway you can hear me. Ngayon, ang gusto nila, magkaisa tayo lahat. Ito ang simbolismo. Kristiyano, Muslim, magkaisa. Kasi yan ang gusto ni Lolo Lee ng United Nations na ang Kristiyano at Muslim, iisa ang daan. Laban para sa ngayon, nagikot ako. Nalaman ko lahat ang mga kailanganin. Kasi ito, nagdesisyon lang ang mga lolo na talagang fan. Kaya pasalamat ako, nakita nyo sila. Pag uwi nyo, sabihin nyo na ang totoo, fake ang polymer. Kung sinong gagamit, dagdagan ko ang sakit. Yan ang magiging sumpa ng polymer. Kung sino ang nagprinta, hanggang sa ikapitong angkan ang sumpa. Kaya china-challenge ko kung sinong nag-approve at kung sinong nag-deliberate. Hindi na ako si Ellen dati. Sabi ko na nga pa siya. Hayaan niya na lang. Ano talaga yan. So ngayon, ang kailangan natin talaga ay tunay na pagkakaisa. Ngayon, basta nawi-witness ninyo ang kapangyarihan ng spiritual at kapangyarihan ng physical. Kaya, kahit gusto ko pang magsalita ng magsalita, ang puso ko nagsasabi, masaya ba kayo? Yes! Ako masaya na malungkot. Ako masaya na malungkot. Dahil marami ang nawala sa araw na ito. Kasi hindi sila naniwala sa akin. Pasensyahan tayo, ang microphone nag-enjoy na. That is the power of the energy. Na-overrule mo yung energy ng fan. Kasi nga, di ba, binatawan ako? Di ba, binakita niyo? So, nagkakaroon yan ng static. Kahit anong gawin niyo. Sige, magtumusta ka sa akin. O, bigyan kita ng static. Thank you, Dano Robert. Anyway, anak ko pa natin. Ayun lang yan. Now, pasalamat ako sa naggagawa ng mga natin, ng ating yung mga decorations and everything para dito. Maraming salamat. Okay, so Lolo, Radyo Manay, Lolo, lahat kayo, hindi ito closure, idiretso natin ang ating programa after the dinner. Okay, Lolo? Anyway, at least kahit pa paano, may kunti tayong pagsalusaluhan. Ano mo na? Kasi para maano niyo yung energy. Dumating kasi ang Lolo Lee. You believe or not, nasa inyo yan. Okay? Makinig kayo. Dito pa lang ipinakita na sa inyo kung ano ang presensya ng kalangitan. Ang microphone, bago, lahat yan. Bakit nawawala ang power? Kasi dumating yung mga sasakyan panghimpapawid ng kalangitan. Diyan, landingan. Ngayon, nandito si Lolo Lee, ang emperor. At dahil sinalin sa ating mahal na reyna,
Kaya yan yung ano. So, meron man tayong pagsasalusaluhan na i-printer. So, kain lang tayo. So, enjoy. Enjoy pagkas-completion tayo. Kaya huwag kayo magtaka kasi hindi basta-basta itong pagkasipon na to. Kasi unang-una, pinaparating sa ating mahal na reyna na ang kanyang corona para maging final na yung Queen Elizabeth III at saka yung susutin niya. Dumating na po dala ng kalangitan. So corona na to, akala nyo ordinaryo, hindi yan ordinaryo. Ha? Hindi yan ordinaryo. Kaya saan si Nanay Laki? Nanay Laki, Nanay Le, ipasok nyo na to doon. Okay, papapan mo. Iwan mo muna siya makikita. Ilagay nyo nung sa ano kay hindi pwede yan ipa, saya-saya. Wait, ipapasok lang muna itong koronahan. Sige, ang shoes balik sa lagayan.